Ito lang DOTR nakakapikon at saka itong PNP. Lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sasakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya. Sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? In today's hearing, we will hear and discuss problems that usually traffic enforcer basta lamang nagpapara ng mga motorista kahit na walang probable cause. When I say probable cause, malinis halimbawa yung motor, naka-helmet siya, naka-sapato siya, okay yung kanyang plaka, okay kanyang ilaw, and yet pinapara pa rin. Yung pala, yung isang traffic enforcer, hindi naman lahat, ang sadya lang talaga para harasin yung motorista at para kutungan. So how do we put a break on that? Nang sa gayon, hindi na maulit ito at bibigyan tayo ng mga pahayag ng ilan sa mga motorista na nabiktima ng hindi tamang paghuli. Paano din natin proteksyonan ang ating mga traffic enforcer na hindi naman sila pwedeng akusahan basta-basta na lamang ng kung ano-ano samantalang ginagawa lamang nila yung kanilang trabaho. And these things we have to discuss. But before that, I would like you to watch the videos. Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe pasado alaunan ng madaling araw kahapon. Ang kotse kasi na ito nag-counterflow sa linya ng bus. Bahagya pa itong umabante. Pero wala ring nagawa kundi umatras. Siguro bago siya umatras po, mga 2 minutes pa siguro bago siya umatras po Pero yung gusto niya, ibig sabihin niya, parang kami pa siguro yung mali. Gaano kahaba yung inatras niya? Mga 100 meters po ma'am, mga 15 minutes po. 15 minutes. Hindi siya marunong umatras minsan mag-gutter siya Yung mga pasahero, yung iba, nagalit na kasi malilate na sila Madalang ang emergency entrance at exit ng EDSA busway. Kaya habang umaatras ang kotse, may ambulansya at iba pang bus na naabala ang biyahe. Agad namang rumisponde ang mga enforcer ng IACT o Interagency Council for Traffic Task Force. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing sa gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. And based on the information that we were able to gather, lumagpas po siya sa pupuntahan niya, which is supposedly going BGC siya, kung saan siya umuwi. And apparently, paglagpas po niya ng, yun nga po, in turn going to BGC, nagulat siya, na lumagpas siya. So he saw in an open barrier, which napagkamalan niyang U-turn slot going back to Guadalupe. Kung hindi otorisadong dumaan sa busway, maharap sa penalty na 5,000 to 30,000 pesos depende kung pang ilang violation mo na. Pwede ring makansila ang iyong lisensya. Usually kasi kami mga motor taxi, lalo pag hindi namin familiar yung lugar, ang binabasihan namin yung mapa. So ang binibigay ng mapa yung pinaka-shortest distance. Pag hindi namin kabisado, tinitingnan namin yung signs. So pagpasok namin sa bungad, although unfamiliar siya, since mayroon namang dumadaan ng mga sasakyan din, may mga motor din, pero pagdating namin sa dulo, para kaming isdang hinuli doon. Para kaming nalambat doon. Nandun na yung nakaabang ng checkpoint doon. Mayroong patrol car doon sa gilid, sa ilalim ng puno, at yung siguro mga barangay tanod siguro yon. Parang pinapapasok ka lang. Pagdating doon, may violation ka na kasi bawal pala pumasok doon ang mga motor. Sabi ko, sir, ba't bawal? Wala na kaming sign nakikita doon. Ngayon, tinuro niya, ayan sa gilid. Nakaparallel sa daan. At talagang nakipag-away ako nung time na yon. Pero wala na akong magawa Kasi, ibinigay ko na lang yung lisensya ko. May mga ilang city dito sa NCR na mga nanguhuli na parang nanguhula lang, maabala ka, tapos sisilipan ka lang ng mga ilang violation na wala naman. Example, titikitan ka ng hindi mo naman ginawang violation, wala naman silang ground, wala naman silang mga patunay na nagkasala ka o nag-violate ka dun sa regulation na yun o city ordinance. Kaya minsan masakit din sa mga rider na wala namang kasalanan tapos nabibigyan sila ng ticket. Power ng ng mga enforcer o law enforcement agency dito sa Pilipinas Na-experience ko dito sa sa MOA. So pag kanan ko,
nakita ko naman green, nasita ako. Pagkasita sa akin, nahuli ako ng security. Tapos yung isa naman, nakikipag-usap lang, hindi naman niya nakita na kung ano yung violation ko. Kaya tinikitan pa rin ako. Dapat ang kung sino yung sumita, dapat yun ang maninikit sa akin. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako, pero pinabayad pa rin ako, tinikitan pa rin ako, 500 yun. Paano ba ang paghuhuli o pagpapara sa isang traffic violator? Ano ba yung procedure na dapat sinusunod? Kasi yung mga sumbong na nakarating sa akin, paparahin yung isang motorista, in some cases sabihin, sumunod ka na lang dun sa kanto. Tatanungin, anong violation ko? Basta akin ang lisensya mo. Para sa akin, the moment na pinara ng isang traffic enforcer ang isang motorista for an alleged violation, right there and then, dapat sinasabi sa kanya kung anong violation niya and then sa kahingi ng driver's license, insurance, etc. Pero hindi pwede yung parang nag-fishing lamang, basta lamang manghuli and then habang nag-usap sila, hinahanapan na ng kung ano nung pwedeng sabing violation. And I still have another video. Yung walang side mirror, ba't pinakawalan? Backup yung pulis yung backup namin doon. Walang backup dito, boss. Hindi mo ba alam? Oh, hindi sinabi sa kanya. Pinakawalan nga niya, kitang-kita mo eh. Anong gagawin mo ron, pulis? Ito mga to. Naplatan ako mga boss. Sino nagmura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. kami mura? Ikaw. Paano Sabi mo, kami- bilisan mo dyan, ikaw sabi mo ang sa akin. Pinakawalan niyo yung mag-ina ha. What kayo, senyor? Dapat pantay-pantay po. Hinuli niyo kami, huliin niyo rin yung mga ganun. Sabi ko, huli namin kasama namin. Ano ka ba? Sir, ano yung susi ko, sir? Sino bibigay dito? Hindi, sir. Kasi, sir, ako gumilit lang naman ako. Hindi naman ako talaga lulusot eh. Kasapakin kita, maniwala ka sa akin. Pag nakabidyo Diba, sir? Kasapakin kita, kasatanggal sa trabaho. Diba, sir? Ako, sir, hindi. Ako wala pa naman ako ng parehas eh. Ano gusto mo? Kita niyo naman po yung video at dito pinapakita lamang na some, hindi naman lahat, again, some of our traffic enforcers not professional or not well trained, hindi alam yung mga tamang pamamaraan sa pag-apprehend ng mga traffic violators. Kaya dun nagkakaroon ng problema sa kalye. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rods Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan. May mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator. Hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas
ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling panghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho. No work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, mas pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho. Hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, NP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366, Fair Traffic Apprehension Act, matapos ang ilang mga hearing sa Committee on Transportation. Ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Panrider Party List at ng mga kababayan nating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo ng isang MMDA traffic enforcer. Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya. Sino ba yung Poncio Pilato sa SUV at sobrang super VIP treatment, hinatid pa. Naging escort patuloy kayo po, yung traffic enforcer. Yes, Mr. Chair. Good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Totoo po yun nung madaling araw ng July 28. May dumaan na private SUV sa bus lane counterflow from Guadalupe going to I think Buendia. It was monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang MMDA Metro Base ng enforcer. Actually tatlong MMDA traffic enforcers. So dun po sa command center ng MMDA, kompleto po doon may PNP. Sir, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Proceed, sir. Yes po. So the three enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung SUV at pinaatras ng mga MMDA. Actually po yung bus carousel, alam naman natin it is within the exclusive jurisdiction of the OTR. Sir, pwedeng paki-shortcut. Yes po. Sino po yung sakay ng SUV at bakit po siya inescortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang Bakit siya nag-escort binigyan po, ng super VIP ang treatment? nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Sino po yun? From SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya dalawang Coast Guard Aha. and one personnel of SAIC under DOTR. MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued. A ticket was issued for
illegal counterflow and ano pa ba? Reckless driving. Okay. Although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga from different agencies enforcers. So the MMD enforcer Kaya even pala sir, okay. Yes. Sino po yon yung sa SUV? si ano alam po ng DOTR. DOTR, I need Chair. the name of that person. His name is Christopher Lim de Vera. Christopher Lim de Vera. Ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga-gobyerno ba ito? Christopher Lim Mr. de Vera? Chair, the investigation is ongoing. Itong si Mr. Christopher De Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, we were not there, but ang initial report was nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with With what? Mr. De Vera po, yung driver, Ano po? sorry. Ikaw muna, sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit ganun na lamang yung itrato to? Maging yung pulis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, ang daming nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Na-issuean siya ng ticket regardless kung sino man siya doon, kung sino man siya na Poncio Pilato. Ito lang DOTR, nakakapikon at saka itong PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving, syempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yon kinulong siya at inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniskordan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Mr. Chair, if I may, I was able to get the information po, i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no, may dumating po mga kapulisan, and then eventually po, nung dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang actual po nangyari, so nag-back po, no, to go back to the nearest exit. Ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, sa presinto po, which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Teka muna, so bakit pinalis yung police? Ba't usang umalis yung police o pinalis yung mga police? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga police? Siguro po, no, I will make a Do you have the conclusion. name of those policemen? We have no name yet, Mr. Chairman. That's why it's still, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung police ba pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver at saka yung mga police? Not that we know of, Mr. Chair. That's why we're asking. May inabot ba dun sa mga police? Ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung police for nothing. So kaya siguro, so hindi nyo nakuha yung pangalan. Siyempre merong dispatch yan, di ba? Sinong tumawag ng police? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Yung police po parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. We were able to get the name of the two policemen. We already endorsed it to DILG yesterday for their own investigation because lumapit naman po sila and yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na
lasing yung driver. The enforcers told them na, Chief, Dati. mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag-take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, nag-one-way siya, counterflow siya, doon pa lang, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, inimpound yung kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, we already gave the names to the DILG yesterday at the House of Representatives hearing at under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yun o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi po ang nangyari when umalis na po yung PNP and MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala, Mr. Okay. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that dapat sa police station po inatid. Correct. So, anong nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. investigated. This was 2 weeks ago. So, continuous pang investigation. Yes, para because they're interagency po, merong MMDA, may DILG po as well. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So, for 2 weeks, you keep investigating hanggang ngayon wala pa ng resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para kung Nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo, sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Baka kamag-anak mo to, Christopher Lim, Asik Lim. Hindi mo kamag-anak. Mr. Chairman, no, he's not Hindi, related okay. to us. Hindi nga sir, hanggang ngayon ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawan ng sanction itong tauhan ninyo? Check nyo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. May plate number tayo, LTO. Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, meron tayong pangalan niya, MMDA. Do we have his name? Yes, sir. Kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were given to DOTR for them to issue show cause order. Yung LTO po yung ng show cause dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Mr. Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Nung nalaman po namin itong nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim de Vera. Ano pangalan po yung owner ng vehicle? Wivina Lim de Vera. Female ito, si Wivina. Yes. Female. Yung Mother. driver is male? Yes, Mr. Chair. Male. Okay, why would you issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Wivina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? At the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair, we don't have any information yet. I thought
you already have that information from the MMDA kasi the fact that the MMDA was able to issue a ticket to that driver, then dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga, Yes, Mr. Chair. hindi But naka-aksidente. at that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera, suspindihin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. his license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr., Mr. Chair, Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim de Vera. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na Stop niyo na yung investigation, sinasabi niyo precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Wag naman kami. Mr. Chair, Suspindihin niyo po yung tauhan niyo. Can I expect from you to sanction this? Ilan po sila? Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao niyo na 3 po yung naghatid po sa kanila. so these Mr. three Chair. persons from DOTR, I want them sanctioned. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, meron pong administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po ang nakikita niyong pwede ipataw sa taon to? Besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So I would like you to give us an update maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, I should be furnished in black and white yung pong naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Sino kanina Mr. Chair, if I may. Congressman Busita? Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga kanina, nakita naman natin sa video, pag yung malilit na tao, ang bilis hulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo binibibi-baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay?